Good day everyone. Today we will going to discuss about the ignition system. Meron tayo ditong wiring diagram ng ating ignition system. But bago natin explain ang mga components ng ating ignition system, ano nga ba ang ignition system? Ang ignition system is an internal combustion engine that is responsible for igniting the air and fuel mixture to the combustion chamber. Then, ang mga main components nito ay battery, ignition switch, resistor, ignition coil, distributor housing, then spark plug. Yung battery natin ay nagpro-provides ng ating electrical energy to the ignition system. Yung ignition switch naman, siya yung turns the ignition system on and off. Para saan naman ang ating ignition coil? Ignition coils converts low voltage power from the battery into high voltage power needed to create a spark at the spark plug. Distributor distributes high voltage current to the correct spark plug in the correct sequence. So una, ito, battery natin. Mayroon tayong wire dito nakakabit sa ating ground. Then yung wire ng positive natin papunta sa ating ignition switch. Ano nga ba ang silbi ng ating ignition switch? Ang ignition switch natin, sabi ko nga kanina, ito ay isang mahalagang bahagi ng ating mga sasakyan, ng ating mga motor. Dahil hindi natin mapapagana ang ating ignition system o ating mga sasakyan kapag wala tayong ignition switch kasi hindi natin ma-on yung pagdaloy ng ating battery. Kapag in-on natin ito, ang ignition switch, ito ay yung on-off ng ating mga sasakyan. Madalas na makikita natin ito sa ating steering column, sa ating dashboard, at siya rin ang responsible na magbigay ng mga kuryente sa iba't ibang accessories ng ating sasakyan, gaya ng ating radyo, aircon, at pwede rin nating may babat, may taas yung ating mga bintana kapag mga new model yung sasakyan. Pero pag sa mga old model, yung di ganyan pa lang yung ginagamit, yung di taas, di baba. Hindi siya ginagamitan ng battery or electrical system. Then, tong sa ignition switch natin, meron siyang iba't ibang klase. Meron tayong tinatawag na mechanical key ignition switch. Yun yung sinususian. Then, yung push button naman, ito yung mga may remote. Pag pinindot natin remote, maglalak at mag-on. Doon natin pwedeng pindutin yung push button para umandar yung electrical system or yung ignition system niya, doon magkakaroon ng daloy ng kuryente sa ating mga motor at sasakyan. Then, meron din tayong tinatawag na smart ignition system. Bakit smart ignition system? Dahil itong smart ignition system ay high-tech na ito. Dahil itong ay ginagamit din sa mga high-end na sasakyan. Kasi kahit malayo ka pa lang, mapapaandar mo na yung sasakyan gamit ng remote. Para halimbawa, yung sasakyan mo nakabilad sa mainit. Siyempre, kapag papasok ka sa sasakyan, mainit. So, kahit na halimbawa malayo ka pa lang, papaandarin mo na yung sasakyan at gagamitan mo siya ng remote. At ngayon, sisinda mo yung aircon. Mawawala na yung init. Kahit na wala ka pa sa loob. Pagkarating mo doon, malamig na agad. Yun ang ating ignition switch. Next, itong resistor natin. So, anong sabi ko kanina? Ang resistor natin ay nagbibigay ng siya yung dinadaanan ng current papunta sa ating ignition coil. Then yung ignition coil, siya yung nagko-converts ng current natin from low voltage papunta sa high voltage. Kasi ang kailangan dito is high voltage na makarating dito. Pero ang nilabas ng battery is low voltage pa lamang. Ngayon, i-convert ng ignition coil natin. Then, ito, distributor housing natin, meron din siyang mga components na nasa loob. Ito yung contact point, distributor cap na meron dyan yung terminal 1, 2, 3, 4, rotor,
at condenser. So, anong trabaho ng distributor cap? Yung distributor cap ay siya yung harang ng mga terminal, cover sa terminal na nakakonect sa ating ignition wires papunta sa ating mga spark plug. Then yung rotor naman ay siya yung nagbibigay ng high voltage electricity na nanggagaling sa ating ignition coil. Papunta sa ating galing dito papunta sa ating terminal 1, 2, 3, 4. Then yung condenser naman, ang trabaho nito, ang condenser na to ay excuse me. Tumutulong ito para maiwasan yung mga arcing breaker points na nagpapakinis sa ating switching action ng ating electrical or current. Then itong trabaho ng contact point ay nag-open at nagsasara ito para makontrol niya yung daloy ng kuryente na pumupunta sa ating ignition coil. Siya yung nagko-control. So dito sa terminal 1, 2, 3, 4, syempre meron din tayong spark plug 1, 2, 3, 4. Dapat dito sa rotor siya yung nagko-control na ilalagay niya yung tamang current papunta sa tamang terminal. Halimbawa sa terminal 1 dito, papunta siya sa spark plug 1. Ito naman 2, papunta siya sa spark plug 2. Ito naman, terminal 3, papunta rin siya sa spark plug 3. Ganun sa terminal 4, papunta siya sa spark plug 4. Ganun ang paggana ng mga ignition system. So, paano nga ba gumagana yung mga yon? Kapag umiikot paano nga ba gumagana yung sa may rotor? Kapag umiikot yung distributor shaft natin, pinapaikot nito ang rotor natin. Yung rotor kasi natin, di ba nga, siya yung nagde-deliver ng high voltage electricity papunta sa mga tamang terminal ng distributor cap. Siyempre, after niya sa distributor terminal cap, ay sa terminal ng distributor cap, papunta ngayon siya sa spark plug, sa mga spark plug 1, spark plug 2, 3, 4. So, ayun lamang ang ating discussion sa araw na ito. I hope you understand my explanation. Thank you so much.